So okay, musta pala mga paps? Ngayong araw pala, tuturuan ko kayo kung paano hanapin o yung mga basic na dapat tignan kung saan posibleng nanggagaling yung coolant leak ng ating sasakyan, okay? Simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, bakit ko gagawin itong video na to? Alam natin na pag walang coolant or naubusan tayo ng coolant sa radiator natin, mag-overheat ang makina natin. At kapag nag-overheat ang makina natin, masama yun sa makina. Posible tayo magpa-top overhaul, yan yung head gasket, papalitan yan. So kailangan bago mangyari yung overheat at nakikita natin nagbabawas yung coolant natin, alamin natin kung saan nagmumula yung leak ng coolant para maagapan natin agad. So okay mga paps, sisimulan natin dito ha. Syempre, kapag nagbabawas ang coolant natin, ang una natin titingnan ang coolant reserve natin. Eto mga paps, pakita ko. So dito tayo mga paps magsisimula sa coolant reserve natin or coolant reserve natin. So dyan, makikita nyo kung nagbabawas ang coolant nyo. So, may nakalagay dyan na maximum at saka minimum. Okay? So, sa case na to, ayan, kita nyo naman, ayun o, andito na yung coolant nya. Napakababa na. So, obvious na obvious yan na nagbabawas talaga to ng coolant. Dapat yung coolant nya nandito lang, di ba mga paps? Ayan. So, unang yung titignan, yung coolant reserve nyo kung may butas, may leak. Yan. Kita nyo kung may mga crack o butas. Meron din yung hose dito, yan. Dito, i-check nyo kung baka mamaya hindi na maayos yung pagkakahigpit. So, basta double check kung may sira na yung coolant reserve nyo. Okay? So, yun yung pinaka-basic. So, okay mga paps, dito naman tayo sa radiator cap. Okay, etong radiator cap, napaka-simple lang nito, napaka-basic nito. Pero, eto, kapag may sira to, posible yan, dyan tumagas yung coolant natin. So, pag-check nyan, ganito lang. Siguraduhin nyo rin pala na tama yung specification ng radiator cap na nakakalagay sa loob ng radiator natin. So, tama yung specification dapat nyan. So, ayan, madali lang. Pwede nyo i-check yung rubber nyan. Ayan. Check nyo, baka sira na at tumatagas na dyan. Ayan. Makikita nyo rin minsan, kung dyan nagagaling ang tagas, dito. Yan, ma-observe nyo dyan yan. Yan, dito sa pinakalabi nyan. So, dyan nyo makikita yan kung dyan tumatagas. Ang coolant kasi na ginagamit, pansin nyo, pink at saka green. So, madalas yan, syempre, kapag may kulay yung coolant, magmamantsa at magmamantsa yan kung sakaling tatagas. Okay? So, radiator cap mga paps. So, ang next natin i-check, yung radiator natin. Okay. So, ganito yung mga paps. Tingnan nyo itong maigi. Mapapapansin kayo, iba na yung kulay nito. Yan. So, posible yan dito sa top layer or top part ng radiator natin. Diyan ang gagaling yung leak. May pagkakataon na yung dito yung leak niyan, may mga hairline crack dito yan, dun tumatagas. Sa case na to, tingnan nyo maigi mga paps. Napapansin nyo yan, yung kulay na yan, ito, yan yung mga pink na yan. Yan yung coolant na natuyo, nagpowder siya. So kulay pink kasi kulay ang coolant nito. So ibig sabihin yan, tumagas yung coolant dito, tapos nagmantsa siya. Kaya ayan siya mga paps. Okay? So kitang-kita nyo naman. Madalas sa mga radiator, ang nagkakaroon ng leak, yung lower part at saka yung top part ng radiator natin. Gagaya nito, ito plastic part to. So ang ginagawang diskarte ng iba dyan, pinapatanso nila to. Okay? Pero mas mainam, palit na lang kayo ng buong radiator para sigurado. Sa case na to, ayan kitang-kita na natin ang kung saan nagagaling ang tagas niya, ng leak niyan dito banda. Ayan So tapos na natin tignan yung radiator natin. So saan pa posibleng nagagaling yung leak? Ito isa pa mga paps. Basic na basic. Yung radiator hose natin. Ayan. Yung nakakonekta sa thermostat. Saka, ayan. Ito yung radiator hose natin. So mapapansin nyo dito, ayan. May kalawang na yan, saka madumi na. Sa ilalim nito, may namumung mga parang mancha ng coolant. Ito, yan. Nag-powder na siya, mga paps. So, i-check nyo yung radiator hose natin kung may leak siya. Okay? So, okay mga paps, ito pa, isang importante. Yan. Isa sa mga posibleng panggalingan ng leak. Thermostat, mga paps. Yan. Kapag nag-leak yan, mapapansin nyo, yan, may tatagas dito yan. May case din, na kapag yung thermostat housing nyo, yan, yung iba kasi thermostat housing hindi plastic, iba bakal na kinakalawang din na pabayaan,
doon, posibleng manggaling din doon yung leak. So ito ba mga paps, ito basic din to, yan, yung water pump. So ang water pump natin, kapag ano na yan, sira na yan, may kakaibang tunog na maririnig ka dyan. Tapos yan, isa yan sa mga main source, kapag talagang malakas ang bawas ng coolant mo, i-check nyo yan kasi may time na naglilik din yan. Okay, pakita ko sa inyo. Ito siya mga paps, yan, yan siya. Yan, i-check nyo yung habang yan, yan. So yan, dapat sina-check nyo yan. Yung water pump mga paps, okay? So ito mga paps, isa sa mga posibleng panggalingan ng leak, sa ibang sasakyan applicable to, yan, ito. Yan ang tinatawag nilang heater core, okay? So parang may maliit na radiator dyan. So ang silbi niyan, nagpo-provide siya yung ng heat sa loob ng sasakyan natin, sa loob So yan, yung heater core na yan, kapag nag-stack up yan o kaya nasira yan, halimbawa may tube dyan nasira, nagkakos din yan ng coolant leak. Meron din na kapag nag-coolant leak yan, sa loob ng driver side, dun nyo makikita yung coolant leak. Yan, itong heater core. Yung heater core na yan, sa susunod siguro na video pag may time ako, gagawin ko ng bypass yan para hindi siya mag-leak. So okay mga paps, eto na may susunod. Yung coolant temperature sensor. Ayan. Sa ibang sasakyan, sa iba nakaposisyon, pero sinample ko lang to dito. Yan, kapag may leak yan dyan, yan, tatagas din yung coolant nyan. Okay? So yan, dapat i-check nyo rin kung posibleng dyan nagagaling ang tagas nyan. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to kahit simple at basic lang siya. O nga pala, kung meron man ako hindi nabanggit, ilagay nyo na lang sa comment section. Etong dapat gawin dito, dapat dito papalitan na to ng radiator. Medyo tight pa sa budget yung may-ari nito. Kaya ayan, hindi na muna mapapaltan. Kaya diyan tiyaga-tiyaga muna dito. Pwedeng ipatanso to, pero yung iba gusto ipatanso. Sabi nila nakakaano raw, pero hindi ko pa na-try magpatanso nito. Madalas ginagawa ko, pinapa-overhaul ko, pinapalinis ko, kaya palit na ng buo. Yan. Kung talagang malaki yung crack, pwede nyo lagyan ng epoxy. Yan. Para kahit paano pansamantala lang. So paano mga paps, huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe yung channel ko para makagawa pa ako ng mga gatong basic na video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, hanggang sa muli.